Ika-3, 00 ng madaling araw, Ika-11 ng Abril, taong 2026, ang kabisrangang Phnom Penh ay nalubok sa isang nakapangingilabot na katahimikan. Ang katahimikang ito ay hindi dulot ng mapayapang pagtulog kundi ng pagpipigil ng hininga bago ang isang dambuhalang bagyo. Ang makapal at madilim na gabi ay bumalot sa buong deltaeng Ilok Mekong, na naging sanhi upang ang karaniwang payapang ilog ay magmukhang madidilim at malalalim na kanal na lumalamon sa anumang mahinang liwanag mula sa mga bituin. Sa loob NH lungsod, 200,000 tropa mula sa Alyansa NH, Estados Unidos at Thailand ang nagtatag NH, isang matibay na sistema NH depensa na ginagawang hindi matitiba na kutangang bakal ang bawat kalye at gusali. Matapos makuha ang ganap na kontrol sa kabisera, mabilis na ipinosta ng Allied Command ang kanilang nga unit sa isang defense in-depth na formasyon bilang paghahanda sa mga hindi inaasahang kaganapan mula sa silangan at hilagang hangganan. Sa mga estratehikong pasukan patungo sa sentro ng lungsod, ang mga M1A2 Abrams SEPV-3 main battle tanks ng hukbong Estados Unidos ay tahimik na nakahimlay na parang mga dambuhalang halimaw na nagaabang ang biktima. Ang bagong henerasyon ng Next Generation Explosive Reactive Armor NGRA at depleted uranium alloy ay naglabas ng maringgal na kalami sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw ng kalsada. Ang kanilang mga Honeywell AGT-1500 gas turbine engines, bagamat nasa standby mode, ay naglalabas pa rin ng init na handang umungol at humagibis sa bilis na 10 km ha anumang oras. Katabi ang mga 66 toneladang bakal na. Ito ay ang mga Thai mechanized infantry units na armado ng mga Stryker Armored Vehicles at BTR 3E1 na nausisilbing maliksing kalasay na naupuprotekta sa makilil flanks ng mga Amerikanong heavy armor units. Ang mga Thai na may malalim na karanasan sa pakikidigma sa tropikal na rehiyon ay nagpapanatili na mataas na antas na disiplina at pagbabantay. Ang kanilang mamata ay nakatitik sa mga night vision devices, patuloy na nag-iskan sa mga palumpong at madidilim na sulok ng kalsada. Ang hangin ay malapot na sa amoy ng rudo, bahagyang amoy ng pulbura mula sa mga nakaraang maliliit na sagupaan at amoy ng matinding tensyon. Ang mga sundalong Amerikano mula sa 1st Infantry Division at 1st Cavalry Division ay nakastandby sa tabi ng kanilang mga weapon systems. Ang radio communication system ay pinanatili sa ganap na katahimikan. Tanging ang mga encrypted signals lamang ang ipinapadala sa loob ng pinakamodernong electronic warfare command network sa mundo. Alam nilang hawa nila ang pusong Cambodia, ngunit nararamdaman din nila ang bahagyang padyani nga lupa na nagpapahiwatig ngang isang paparating na military earthquake. Ang mga Amerikanong infantry scouts na may panoramic night vision goggles ay nakakita ng mga kakaibang paggalaw sa labas ng lungsod. Mga naglalakihang anino na kumikilos ng napakabilis ngunit may nakapangingilabot na katahimikan. Nakapalibot sa 200,000 tropang Amerikano at Thai sa sandaling ito ay ang isang dambuhalang puwersa na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng modernong militar sa Timok Silangang Asya. 400,000 tropa mula sa alyansa ng China at Cambodia ang lihim na nakalapi at nakabongang isang mahigpit na pakakapalibot enclavement. Ang malakihang suporta ng China sa Cambodia ay ganap na nagpabago sa balanse ng puwersa sa tactical chessboard. Ang mga pinaka-elite na mechanized infantry divisions mula sa Southern Theater Command ng China ay tumawid na sa hangganan dala ang libu-libong Type 99, ang main battle tanks at ZBD-04 infantry fighting vehicles, ang tunong magabakal na kadena na dumudurog sa aspalto sa labas na lungsod. Ang pigil na dagundong nganga diesel engines, lahat na ito ay bumubuo sa isang nakamamatay na simponya ng digmaan. Ang Royal Cambodian Armed Forces na muling sinangkapan ng mga modernong kagamitan mula sa kanilang kaalyado sa Hilaga ay nagniningas ang pagnanais na maglunsad ng counterattack. Kabisado nila ang bawat sulok at bawat maliit na eskinitang Phnom Penh. Ito ay isang napakalaking geographic advantage na hawak ng China-Cambodia Alliance. Ang mga Cambodian Sapper Units ay lihim na nakalusot sa mga siwang ng defense perimeter. Minamarkahan ang mga mahahalagang target gaya ng American Forward Command Posts, mga ammunition depots, at mga tank assembly areas. Naghihintay sila ang hudyat para sa isang sabay-sabay na pag-atake. Handang gawing Stalingrad ng Timok Silangang Asya ang Phnom Penh.
Sa gitna ng makapal na kadilimang iyon, bawat mali na paggalaw ay nagiging kahina-hinala at nakakasakal. May mga aninong lumilitaw at nawawala sa likod ng mga wasak na pader, mga malabong signal ng ilaw na kumikislap at namamatay bilang mga walang salitang mensahe sa pagitan ng mga unit na nakaposisyon na. Walang putok ng baril na umaling-awngaw, ngunit ang bigat ng paparating na labanan ay nakadagan sa bawat pahinga. Naunawan ng bawat sundalo ng isang malit na pagkakamali ay maaring magbabagsak sa buong plano bago pa man ito magsimula. Ang katahimikan sa sandaling ito ay hindi kapayapaan, kundi ang huling sandali bago bumukas ang pintuan ng impyerno. Sa Central Command Headquarters ng US-Thai Alliance na matatagpuan sa isang matibay na pasilidad malapit sa Royal Palace, binabantayan ng mga Amerikanong general ang malalaking tactical screens. Bagamat hindi gumagamit ng mga drones, ang mga ground sensors at military satellites ay nagbibigay pa rin sa kanila ng buong larawan ng paggalaw ng kaaway. Ang mapulang tuldok na kumakatawan sa kaaway ay dahan-dahang kumakapal bumabalot sa apat na direksyon, silangan, kanluran, timog at hilaga. Ang Commanding General ng US Forces sa field, isang veteranong sanay sa digmaan, ay may matigas na anyo ng mukha ngunit hindi nagpapakita ng takot. Alam niya na ang mga Amerikano ay hindi kailanman natakot sa bilang. Ang lakas ng hukbong Estados Unidos ay wala sa pagbilang ng dami ng tao kundi sa kakayahan sa organisasyon, konsentradong firepower, at tumpak na pag-atake. Inutos niya sa mga M109, A7 Paladin self-propelled artillery units na magkarga ng bala. Kinakalkula ang coordinates para harangan ang magilit ng mga pangunahing kalsada patungo sa lungsod. Sa kabilang panik naman ng labanan, sa isang sikretong bunker 15 kilometer ang layo mula sa sentro, ang nga general ngang China at Cambodia ay nagpapasya na sa oras ng paksalakay. Naniniwala sila na sa dami ngang kanilang tropa na doble ang bilang, kasama ang elemento ng sorpresa sa madaling araw, madudurok nila ang depensa ng Amerika at Thailand. Sa loob ng 24 oras, ang kanilang plano ay gumamit ng dagat ng tao, human wave, at dagat ng apoy mula sa artilerya upang talunin ang teknolohiya ng Amerika. Tendeng pælset 500 og 55 med selvpropellede howitzers at mga atre long-range multiple rocket launcher systems ang nagatutok na sa mga itinagdaang coordinated sa loop na lungsod. Ang oras ay unti-unting lumalapit sa 4,000. Ang tensyon ay umayat sa sukdulan. Ang nga Thai soldiers ay mahigpit na nakahawa sa kanilang nga tabortar, 21 rifles, ang pawis ay namumuo sa kanilang ngano. Bagamat malamig ang gabi, tiningnan nila ang kanilang nga Amerikanong kasamahan at nakita ang kakaibang kalmado nga mandirigmang mula pa sa kabilang panik ng mundo. Ang sundalong Amerikano ay muling sinusuri ang kanilang mga M2 Browning heavy machine gun sa ibabaw ng mga turrets. Sinusuri ang kanilang reserbang bala, wala silang sinasabi kundi tumatango lamang bilang hudyat. Ito ay isang tangongang pagtitiwala, ng pangakong mabubuhay o mamamatay na magkasama sa pagitan, ngam nga makakaalyadong sundalo sa labas ng perimeter. Ang huni ngam nga insekto sa gabi ay ganap ng tumigil. Ang nga ibon sa gabi ay lumipat na rin upang mahanap ng masisilungan. Tila nararamdaman din ng kalikasan ang matinding killing intent na bumabangon mula sa lupa. Ang 400,000 tropang China-Cambodia ay nasa kani-kanilang ma-attack positions na. Ang Type 99 atangs ay pinatay ang kanilang mamakina upang manatiling lihim. Naghihintay na lamang utos upang sabay-sabay na mag-start at sumugot sa sentro. Ang anti-tank missile gunners ng kaaway ay nakalok na siyang nagpapatroyang striker. Ilang minuto na lamang, ang huwat na kapayapaang ito ay mapupunit. Ang langit sa gabi ay madilim at walang ulap. Ngunit alam ang lahat na mamaya lamang, ang langit na iyon ay magliliwanag hindi dahil sa pagsikat ng araw kundi dahil sa kislap ng libu-libong kanyon na sabay-sabay na magpapaputok. Ang Phnom Penh ay nakapatong sa bungangangang isang bulkan at ang button na magpapasabog sa bulkang iyon ay malapit ng pindutin. Ika, 4:30 ngarang madaling araw, Ika, 11 ng Abril, taong 2026, ang huwat na katahimikan ngang madilim na gabi ay pinunit ng isang malamig na utos mula sa Command Bunker ngang China-Cambodia Alliance. Agat-agat, mula sa apat na direksyon silangan, kanluran, timog, at hilaga sa paligid ng kabisera, libu-libong kanyon ang sabay-sabay na nakbuga ng apoy.
Ang madilim na langit ay biglang nagliwanag na parang araw dahil sa kislap ng mga muzzle flashes mula sa dandang PLZ-05 155mm self-propelled howitzers at mga AR-3 long-range multiple rocket launcher systems. Ang nga shell ay humahati sa hangin, lumilihang mahahabang pulang guhit ng apoy sa langit, at bumuhos sa mga defensive positions ng US at Thai forces na parang isang mapangwasak na meteor shower. Yumani ng malakas ang lupa sa ilalim ng puwersa ng libu-libong toneladang TNT. Ang mga tatayo na gusali sa sentro ng Phnom Penh ay tila maliliit na bangka sa gitna ng isang bagyo. Ang sunod-sunod na pagsabog ay bumungang isang wall of sound na nakakabingi at lumalamon sa bawat buhay. Ang mga Thai forward checkpoint sa labas ng lungsod ang unang tumanggap ng pinakamabigat na dagok. Ang mapansamantalang fortification ay nadurog. Ang ma-reinforced concrete ay nagkapira-piraso at ang makapal na alikabok at usok ay bumalot sa paligid na nagpahirap sa paningin. Gayunpaman, dahil sa maingat na paghahanda sa mga bunkers at trenches, ang bilangang nga nasawi sa paningang Thai ay nabawasan ng malaki. Mabilis silang lumabas mula sa kanilang mga tagwan upang manindigan sa kanilang mga combat positions pagkatapos mismo ng artillery barrage. Gamit ang firepower na ito upang hawanin ang landas, ang 400,000 strong mine force ng China at Cambodia ay nagsimulang rumagasang parang baha. At ang nangguguna ay ang 1st Armored Brigade ng China na may dandang modernong Type 99 main battle tanks. Ang kanilang mga 1,500 horsepower diesel engines ay umungal. Ang nga bakal na kadena ay dumudurok sa aspalto at nagpapatumba sa lahat ng mga balakid sa kanilang dinadaanan. Kasunod nila ang mga hanay ng ZBD-04 infantry fighting vehicles na lulan ang mga mechanized infantry na sinusuportahan ng mga upgraded na T-55AM2 tanks ng hukbong Cambodia. Ginamit nila ang kanilang kalamangan sa bilang upang isagawa ang human wave tactics na pinaksama sa armored assault upang subukang durugin ang depensa ng US-Thai alliance sa mga unang minuto pa lamang sa mga pangunahing intersection patungo sa loop ng lungsod. Ang sagupaan sa pagitan ng mga dambuhalang bakal ay opisyal nang nagsimula. Ang mga Munoados Abrams Sebbetres mula sa Unos Cavalry Division NH Estados Unidos ay naghihintay na. Ang kanilang 3rd generation thermal sight systems ay agad na nakalok sa mga dumarating na heat signatures. Ang 120mm smoothbore gun ng M1A2 SAPV3 ay nagpakawala ng Hwalek firepower. Ang mga M829 A4 kinetic energy armor piercing shells ay humagibis sa bilis na supersonic, tumagos sa frontal armor ng mga nanggungunang Type 99A at ginawa silang mga naglalakat na sulo sa gitnang dambuhalang kalsada. Ang ganap na katumpakan at mapangwasak na lakas kamga Amerikanong tangke ay nagpatigil sa pagsugot kaway sa isang sandali. Gayunpaman, dahil sa napakaraming bilang kaway sa bawat isang tangkeng sino na nasusuno, may 2 o 3 iba pa ang sumusugot upang punan ang posisyon. Ang mga infantry forces ng China at Cambodia, gamit ang mga man-portable anti-tank weapons at HJ-12 anti-tank guided missiles, ay gumagapang sa mga wasak na gusali upang subukang atakihin ang gilid flank at likuran ng mga Amerikanong tangke. Ang mga automatic cannon sa mga Amerikanong Striker at Thai BTR 3E1 ay gumagana sa maximum capacity na bubuhos ng mga 30mm round sa mga kuta ng kaway upang pigilan ang alon ng infantry na sinusubukang lumapit. Ang labanan ay kumalat sa bawat kalye at eskinita ng Phnom Penh. Sa bahagi ng tulay ng Kroi Changvar, isang batalyon ng Thai Marines ang nakikipaglaban hanggang kamatayan laban sa matinding pagsugot ng 2 mechanized infantry regiments ng Cambodia na sinusuportahan ng mga tangkeng Sino. Napakajiting ng mga Thai soldiers. Gumamit sila ng mga spike anti-tank missiles upang wasakin ang bawat armored vehicle ng kaway na sinusubukang tumawid sa tulay. Ngunit ang firepower mula sa long-range artillery ng kalaban ay patuloy na bumubuhos, na nagiging sanhi ng unti-unting pago ng mga defensive positions ng Thailand. Sa kanlurang bahaging lungsod, ang 1st Infantry Division ng Amerika ang nakakaranas ng pinakamatinding pressure. Napapalibutan sila sa 3 panik ng 3 mechanized divisions ng China, bagamat natataglay ngang mas nakalalampas na firepower at kakayahan sa night combat ang pagprotekta sa isang malawak na lugar gamit ang mas kakaunting tao, ay nadulot ng ngalamat sa defense line ng Amerika.
Na-realize ang mga Amerikanong commander na kung patuloy silang makakalat ng puwersa, mahahati sila ang kaaway at mawawasa ng paisa-isa. Isang matapang at mahirap na taktikal na desisyon ang ginawa. Isang tactical retreat upang magsama-sama sa depensa. Ang nga Amerikanong armored units ay matinding nagpapakawala ang hawalek habang dahan-dahang umaatras patungo sa mga core defensive position sa sentrong lungsod na bumubuo ng isang steel defense circle sa paligid ng mga critical na lugar. Ang hukbong Thai ay nakipa-coordinate din ng maayos, inalis ang mga checkpoints sa labas patungo sa second line, at nagtatag ng mga fire points kasama ang mga Amerikano. Ang pag-atras na ito ay hindi pagtakas, kundi ang pag-atras ng isang tigre bago sumugot sa biktima. Ngunit para sa China-Cambodia Alliance, ito ay tanda ang kanilang tagumpay. Humiyaw sila sa tuwa habang sinasakop ang mga lugar na iniwan ng mga Amerikano. Itinaas ang mga watawat sa mga matatayog na gusali. Naniniwalang ang tagumpay ay nasa kanilang mga kamay na. Ika-15 ng umaga, nagsimulang sumikat ang liwanag sa langit ng Phnom Penh. Ang mahinang sikat ng araw ay hindi makatagos sa makapal na itim na usok na bumabalot sa lungsod. Ang Phnom Penh ay naging isang impyerno sa lupa. Ang nga wasak na gusali asuno ng mga sasakyan ay nakala sa paligid. Kontrolado na ng China-Cambodia Alliance ang mahigit 60% ng lungsod at pilit na ginigipit ang 200,000 tropang US Thai sa isang lugar na may lawak na 20 km kwadrat sa sentro. Bagamat nagigipit sa pader, nananatiling matatag ang moral ng mga sundalong Amerikano at Thai. Inasahan na nila ang senaryong ito, habang ang mga infantry at armored units ay nagtitis sa mga dambuhalang pagsugod ng kaaway. Sa lupa, sa malayo sa dagat, sa mga aircraft carriers at strategic air bases, ang mga steel wings ng US Air Force ay nagsimula ng uminit. Ang mga Amerikanong piloto ay nasa loob ng kanilang mga cockpits. Muling sinusuri ang kanilang weapon systems. Naghihintay ng utos na lumipat upang isagawa ang isang counterstrike. Hoy mateng na hindi inaasahan ng kalaban. Ang putukan ay hindi humihinto, ang tunog ng kanyon ay patuloy na umalinggaw, ngunit ang sitwasyon sa battlefield ay malapit ng magbago. Ang labis na kumpiyansa ang 400,000 tropang China-Cambodia sa pagtipon kanilang puwersa sa isang masikip na urban area ang mismong bitag na inihanda ang mga Amerikanong strategies. Ang hour para sa aerial counterattack ay dumating na. Ika-8:15 ng umaga, ika-11 ng Abril, taong 2021, mataas na ang araw ngunit ang langit ng Phnom Penh ay nananatiling madilim dahil sa abo at usok. Sa lupa, ang pagkakapalibot ng 400,000 tropang China-Cambodia ay lalong humihigpit sa bawat oras. Ang Type 99A tanks ng China ay mayabang na pumapasok sa mapangunahing kalsada. Ang makanyon ay nakataas bilang hamon. Naniniwalang ang depensa ng US Thai ay hapon na matapos ang 4 na oras na artillery barrage. Gayunpaman, hindi nila alam na isang steel storm ang tahimik na namumuo sa abot tanaw, dala ang mapangwasak na lakas ng world's #1 military superpower. Sa labas ng Gulf of Thailand, ang 7th Fleet ng US Navy ay nag-deploy na ng kanilang carrier strike group. Ang super carrier na USS Gerald R. Ford, isang 100,000 toneladang dambuhalang lumulutang na kuta, ay humahati sa alon sa bilis na 30 knots. Ang harap ng barko ay nakatapat sa hangin upang suportahan ang take-off. Sa deck, ang nga technical personnel na nakadilaw at pula ay mabilis na kumikilos, ikinakabit ang catapult cables, at sinusuri ang nga armas ng may ganap na katumpakan. Dandang F-35C Lightning II at F-A-18E, F-Super Hornet fighters ang punong-puno na ng gasolina at armas. Ang mga jet engines ay umaanggal, nagbubuga ng mapuputing bula sa likuran ng barko. Kasabay nito, mula sa Anderson Air Force Base sa Guam at mga base sa Thailand, ang mga Ghost of the Sky na B-21 Raider at ang mga lumilipad na kuta na B-52H Stratofortress ay lumipad na rin dala ang daang tonelada ng satellite-guided smart bombs. Ito ang pinakamalaking battlefield softening strike ng ika-21 siglo na kinalkula hanggang sa huling segundo ng supercomputer system ng Indo-Pacific Command. Ika-8:30, ang attack signal ay ipinadala sa buong Link 16 Tactical Data Link System. Ang panimula ang counterattack ay ang mga EA-18G Growler Electronic Warfare Aircraft
Naglabas sila ng napakalakas na radio waves na nagjam at ganap na nagbaralisa sa early warning radar systems. Gayon din sa mga HQ-9 long-range air defense missile complexes ng China na nakaposte sa paligid ng Phnom Penh. Ang mga radar screens ng China-Cambodia Alliance ay biglang naging puti o magulo na naging sanhi upang ang modernong air defense system ay maging magabula na piraso ng bakal. Matapos madisable ang air defense grid ng Kawe, nagsimulang bumuhos ang mga Tomahawk cruise missiles mula sa mga Arleigh-Burke-class destroyers at Virginia-class nuclear attack submarines. Ang mga missile ay lumilipat ng mababa sa ibabaw ng dagat, lumulusot sa mga komplikadong terrain, at direktang bumabagsak sa mga command centers, ammunition depots, at artillery positions ng China-Cambodia Alliance. Ang mga dambuhalang pagsabog ay sunod-sunod na umalinggaw, ganap na winasak ang command and logistics structure ng kalaban sa unang serye pa lamang ng bala. Sinundan ito ng pagdating ng tactical air forces. Sa langit ng Phnom Penh, ang mga F-35C stealth fighters ay dumaan na parang mga multo, naguhulog ng mga JDAM smart bombs at GBU-39 small diameter bombs. Ang kanilang target ay ang mga Type 99. Atangs at infantry fighting vehicles na nagkukumpulan sa pagsalakay. Sa katumpakan, na may margin of error na ilang metro lamang, ang nga bomba ay tumama sa itaas ng matangke, kung saan ang armor ay pinakamanipis, na ginawang niningas, na bunton nga bakal ang mga modernong makinang pandigma. Hindi pa doon nagtatapos, yumanig ng matindi ang langit ng ang mga flight ng mga undefeated Eagles na F-15EX Eagle II na tinaguriang aerial armory ay dumating. Bawat F-5AX ay nagdadala na hanggang 2 air-to-ground missiles. Nagsasagawang nga diving attack sa makapal na formasyon ng infantry ng China at Cambodia. Ang huwalag mula sa itaas ay bumuhos, na parang talon, binubungkal ang lupa at ganap na winawasa ang nga attack points ng Kawe. Ang malalalim na tunog nga heavy bombs na hinaluan ng matinis na huning nga missiles ay bumuo ang isang nakapangingilabot na simponya ng kamatayan. Ang ruro nga, airstrike ay ang partisipasyon ng gabi, 52 strategic bombers mula sa altitude na 10,000 metro. Ang Maccabi, Trien Peitak ay nagsakawa ng carpet bombang sa makalugar kung saan naktitipon ang makareserve troops na hina sa labas ng lungsod. Ang maseryeng ang pagsabog na umabot ng ilang kilometro ang haba ay lumihan ng nga dambuhalang walls of fire na humarang sa lahat ng daan para sa pag-atras o pagpapadala ng reinforcements ng Kawe. Yumanik ang lupa na parang may magnitude 7 na lindol, ang uso at alikabo ay umaya ng libu-libong metro na tumatakip sa araw. Sa lupa, ang 400,000 tropang China-Cambodia mula sa pagiging dominante ay biglang nahulog sa subdulang panik. Ang mga tangke ay nasusunog, ang artilerya ay nawasak, at ang komunikasyon ay naputol para silang malanggam sa ibabaw ng mainit na kawali. Nagtatakbuhan kung saan-saan upang maghanap ng mapagtataguan. Ngunit walang lugar na ligtas sa harap ng mga electronic eyes ng US Air Force. Sinubukan nga General nga China na sumiga nga utos sa radyo ngunit puro static noise lamang ang kanilang natatanggap. Ang kumpiyansa sa simula ay napalitan ng takot na bumalot sa buong hukbo. Samantala, mula sa mga central defensive positions, ang mga sundalong Amerikano at Thai ay nagyawan sa tuwa nang makitang ang kanilang firepower ang nagahari sa langit. Ang matangkeng M2 Abrams at Striker ay naksimulang mag-start muli. Ang mga kanyon ay nakatutok na sa nakakagulong Kawe, handa na para sa ground counter-attack phase. Ang moral ngang US-Thai alliance ay tumaas sa antas na hindi pa nakikita. Alam nilang ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na at oras na upang baliktarin ang laban. Ika, 10 ngulang umaga, ang langit ng Phnom Penh ay ganap ng pagmamay-ari ngang US Air Force. Ang tunog ng jet engines ay patuloy na umaangal sa itaas bilang matibay na pahayag na nakalululang lakas ngang militar. Ang battlefield ay pinalambot na at ang defense system ngang Kawe ay nakapira-piraso. Ito ang golden time upang bitawan ang huling mapagpasyang dago. Isang dago na direktang tatama sa nerve center ng Kawe, tatapusin ang digmaan sa isang tagumpay na hindi mapapasubalian. Ika, 11:00 umaga. Ika, 11 ng Abril, taong 2026, habang ang ngayanik mula sa carpet bombing ng ngabe, 52, ay nararamdaman pa rin sa lupa, muling natakpan ang langit ng Phnom Penh.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa usok kundi dahil sa mga dambuhalang anino ng US Air Mobility Command Fleet. Dandang C-17, Globemaster III at C-130J Super Hercules Strategic Transport Aircraft ang lumipad sa isang mahigpit na tactical formation, dumaan sa langit ng kabisera ng Cambodia sa altitude na napakababa, kung saan malinaw na makikita ang White Star insignia ng US Air Force. Ang rear cargo doors nga transport planes ay dahan-dahang bumukas at agad na bumukas sa langit ang libu-libong mapuputing bulaklak. Iyon ang 82nd Airborne Division, All-American, at ang 101st Airborne Division, Screaming Eagles, ang mga pinakabihasang unit ng US Army. Isang tanawin na napakarangal at napakakatakot na hindi pa kailanman nakita. Libu-libong lingdu, paratroopers, na armado hanggang sa mga ngipin ang nakabitin sa himpapawid bago bumaba ng direkta sa itaas ng formasyon ng 400,000 tropang China at Cambodia. Ito ay isang matapang na dago ayon sa taktika ng vertical envelopment, nilalagpasan ang nga makakapal na defense line sa lupa upang direktang atakihin ang nerve center ng Kawe. Ang US Air Force ay nagsagawa ng napakatumpa na kalkulasyon sa direksyon ng hangin at coordinates ng paktalon. Tinitiyak na ang nga tropa ay lalapa ng sama-sama sa mga kritikal na posisyon sa paligid ng Independence Palace at mga gusaling administratibo kung saan matatakwan ang command center kam China-Cambodia Alliance. Sa sandaling tumama ang kanilang tactical boots sa lupa, agad na pinutol ng mga Amerikanong lingdu ang kanilang talinang parachute at ipinoste ang kanilang combat formation sa matriangular cells. Mabilis silang kumilos sa mga guho. Ang dulo ng kanilang mga M4A1 assault rifles at M249 Saulite machine guns ay laging nakatutok sa harapan. Ang biglaang paglitaw ng libu-libong lingdu sa gitna mismo ng teritoryo ng Kawe ay nagdulot ng sugdulang kaguluhan sa hukbong China at Cambodia. Ang sundalo ng China-Cambodia Alliance na dati nang naguguluhan matapos ang airstrike ay tuluyan nang nawalan ng oryentasyon ng atakihin mula sa likuran. Hindi nila alam kung saan itututo ang kanilang mga baril dahil tila sumusulpot ang Kawe mula sa lahat ng pani. Sa Objective Alpha, na kinilala bilang Forward Command Post ng 74th Army Corps ng China, isang kumpanya ng US paratroopers mula sa 3rd Brigade ang mabilis na kumontrol sa mga guard posts. Ginamit nila ang C4 plastic explosive upang wasakin ang nga matitibay na bakal na pinto, naghagis ang stun grenades sa loop at pumasok na parang isang baha. Ang close quarters battle, CQB, techniques ng mga Amerikanong sundalo ay ipinamalas sa pinakamataas na antas. Bawat silit at bawat pasilyo ay nilinis sa nakalululang bilis. Ang nga maikli at matatalas na putok ng baril ay tumapos sa mahinang paglaban ng mga staff officers ng Kawe. Kasabay nito, ang mga heavy transport helicopters, gaya ng CH-47 Chinook at B-22, Osprey ay nagbabarin ng mga tropa sa mga matatayog na gusali sa paligid. Nagdatatag ng mga high points para sa sniping at target designation. Ang mga Amerikanong snipers na gamit ang Barrett M82 rifles ay tumpa na naasinta sa mga mid-level officers na sinusubukang ipunin muli ang kanilang masundalo sa kalsada. Nawalan ng direktang pamumuno, ang formasyon ng mga tangke at infantry ng China ay naging parang ahas na pinutulan ng ulo. Nagsimula silang magbanggaan, bumara sa daan, at naging mga madaling target para sa US Air Force na patuloy na nagpapatroya sa itos. Ang ruro ng pagsalakay ay naganap sa Central Command Bunker, isang platon ng US Army Rangers. Matapos ang matagumpay na paglapag, ay lihim na lumusot ng malalim at lumapit sa pintuan ng bunker. Ginamit nila ang thermal cutting equipment upang wasakin ang locking system at sabay-sabay na sumugod sa operation center. Dito, ang mga matataas na general ng China at Cambodia ay litong nakatitig sa mga magugulong screens. Ang putukan ay mabilis ngunit napakalupit. Gamit ang nakalalamang na night vision goggles at ceramic body armors, mabilis na naubos ng US Rangers ang buong security force at nabihag o napatay ang mga pinakamataas na commander ng China-Cambodia Alliance. Ika 1-2-30, ang signal na target neutralized ay ipinadala sa US Command Post. Ang communication system ng 400,000 tropang China, Cambodia ay ganap ng paralisado. Ang mga utos para sa deployment o reinforcement ay hindi na may padala. Ang takot ay kumalat na parang epidemya sa hanay ng Kawe.
Nakita nga mga sundalong Sino at Cambodian ang watawat ng Amerika na nakataas sa ibabaw ng kanilang sariling command buildings. Narealize nila na sila ay napalibutan, nahiwalay at pinabayaan. Ang lakas militare ni Estados Unidos ay napatunayang sa ganapin na antas. Hindi lamang ito pagiging nakalalamang sa teknolohikal na firepower, kundi ang kalamangan sa taktikal na pag-isip at kakayahang isagawa ang mga pinakakomplikadong airborne operations. Ginawa nga Amerikano ang imposible. Pinutol ang ulo ngang ahas sa gitna mismong lungga nito kahit doble ang bilangang kawe. Ang panig ng China-Cambodia Alliance ay umabot na sa sugdulan na nagbigay ng paborableng kondisyon para sa huling yugto ang operasyon ang pagtugis at pagwasak. Ikatwe, noong hapon, ika-8 ng Abril, taong 2020, ang sitwasyon sa battlefield sa kabisera ng Phnom Penh ay bumalagtat ng 180 degrees. Ang estratehikong bitak na inihanda ng mga Amerikano ay sumara na. Ganap na dinuduro ang paknanais na lumaban ng 400,000 tropang China at Cambodia. Matapos malipol ang kanilang command center ng Amerikanong Ling Du at Special Forces, ang dambuhalang 400,000 headed dragon ay biglang nabulag at naparalisa. Nawalan ng pagkakaisa sa koordinasyon, ang mga unit ng hukbong China at Cambodia ay nahulo sa antas ng kaguluhang hindi pa kailanman nakita. Ang nga makakasalungat na utos na kumakalat sa magulong radio system ay naging sanhi upang ang nga armored at infantry units ay makanikaniya sa pagtakbo, naktatapakan upang makahanap ngang malalabasan. Sa pakakita na dumating na ang golden opportunity, mula sa lupngang Central Defense Perimeter, ang 200,000 tropang Amerikano at Thai ay sabay-sabay na lumipat sa modeng ang total offensive. Ang tuno ng mga bakal na kadena ng mga M1A2 Abrams SEP-V3 tanks ay muling umalingaw-ngaw, ngunit sa pagkakataong ito ang tuno ng isang mangangaso, Hunter. Ang Ma-66 tonaladang mobile fortresses ay nagibang ang mapader, lumampas sa Maguho, at binangunahan ang spearhead formation na tumatagos ng malalim sa manakakagulong bahagi ng kaway. Sa likuran nila, ang mga M2A, 3 Bradley at Stryker Dragoon Infantry Fighting Vehicles ay walang awang nagpapakawala ng 30mm automatic cannon fire sa mga nagkukumpulang Tanquan Remnant Forces. Ang hukbong Thai, na may moral na muling nabuhay matapos masaksihan ang lakas ng kanilang kaalyadong Amerikano, ay sumugot na parang baha. Ang mga unit mula sa 2nd Infantry Division, Queen's Guard, at 3rd Cavalry Division ng Thailand ay mayos na nakipag-coordinate sa mga Amerikanong sundalo upang isagawa ang Hammer and Anvil tactic. Habang hinaharangan NUS, paratroopers ang lahat ng daan palabas sa paligid, ang Anvil, ang pinagsamang mechanized force ng US Thai mula sa sentro ang sumusugod. Ang Hammer, na nag-ipit sa kaway sa gitna ng dalawang panig ng hualok. Ang koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay umabot sa ganap na antas, binubura ang anumang hadlang sa wika at lahi. Tanging ang wika ng firepower at tagumpay ang natira. Sa langit, ang nga Amerikanong AH-64A Apache Guardian attack helicopters ay lumitaw na parang nga anghel ng kamatayan. Gamit ang longbow radar system na nag-iskan sa buong battlefield, nagpakawala sila ng mga Hellfire laser-guided missiles na tumpak na winawasak ang bawat natitirang Type 99 at tanks na sinusubukan pang lumaban. Ang matangkang dati ay dangalngang hukbong China ay naging nagniningas na sulo na nagkalat sa mga abenida ngang Preahmonifong at Norodom. Wala nang organisadong paglaban. Ang nga sundalong Sino at Cambodian ay natapon ng kanilang nga armas, hinubat ang kanilang uniforme upang makihalo sa mga sibilyan o sama-samang naktaas ng kamay upang sumuko sa harap ng mga baril nga alyansa. Ika-4, 30 ng hapon, ang outer defense line ng China-Cambodia Alliance ay ganap ng gumuho. Ang daloy ng mga tao at sasakyang tumatakas ng magulo patungo sa silangang hangganan ay lumihang isang nakapanlulumong trapiko. Sa sandaling ito, ang mga Amerikanong Aten Thunderbolt 2 attack aircraft ay nagsimula ng kanilang huling pagtatanghal. Ang tunong-nggaw, 8 Avenger 30mm rotary cannon ay umalingaw na parang ungal ng baka. Nililinis ang bawat military vehicle ng kaway sa mga ruta ng pagtakas at ginawang Highway of Death ang National Highway 1 sa pangalawang pagkakataon sa kasaysayan ng modernong digmaan. Ika, 6:00 gabi,
Ang putukan sa sentro ng Phnom Penh ay dahan-dahang naging madalang hanggang sa tuluyang tumigil. Ang usok at alikabok ay nagsimulang humupa, na nagpakita ng isang lungsod na wasak ngunit laya na mula sa kukong kaway. Ang Stars and Stripes ng Estados Unidos at ang tricolor flag ng Thailand ay mayabang na nakataas sa ibabaw ng Independence Palace at mga gusali ng gobyerno na nakmamarkang ganap na kontrol ng alyansa. Ang mga Amerikanong at Thai na general ay nakamayan sa gitna mismong battlefield. Ang ngiti ng tagumpay ay malinaw sa kanilang nga mukhang puno nga bumula sa pulbura. Nakagawa sila ng isang military miracle. Tinalo ang puwersa ng kaway na dobla ang bilang sa loob ng wala pang 15 oras sa pamamagitan ng signing ng High-Level Combined Arms Warfare. Agad na nagtatawag ang hukbong Amerikano ng isang steel perimeter sa paligid ng Phnom Penh. Ang mga Patriot, NASAMS at Tahad Air Defense Systems ay dinala sa pamamagitan Nega Air Transport at mabilis na ipinoste upang protektahan ang kalangitan. Ang mga engineering brigades ng Amerika at Thailand ay nagsimulang magpatatag ng mga kuta, maglinis ng mga bomba at mina demining, at magtatag ng mga security checkpoints. Ang opisyal na pahayag ay ipinadala mula sa Allied Command. Ang Phnom Penh ay ligtas na at pananatilihin sa anumang halaga sa loob ng susunod na 48 oras upang maghintay para sa mga diplomatikong solusyon o hanggang sa ang mga reinforcements mula sa dagat ay dumaong sa port ng Sihanoukville. Ang mundo ay nabigla sa nakalululang lakas ang hukbong Estados Unidos. Ang kampanya sa Phnom Penh ay hindi lamang isang military victory kundi isang matibay na mensahe sa buong mundo. Kahit sino pa ang kalaban, gaano mang karami ang kanilang tropa, ang lakas NG Estados Unidos at NG kanilang menakaalyado ay mananatiling hindi matatalo. Ang presensya ang 200,000 tropang Amerikano at Thai sa Cambodia ay naging isang impregnable fortress, isang matibay na patunay sa pangakong protektahan ang seguridad at kaayusan sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Nang bumaba ang gabi, ang masundalong Amerikano at Thai ay sama-samang naupo sa paligid ng mga campfires, nagahati sa kanilang MRE, meal, ready-to-eat, rations. Sila ang ngataong sumulat ng kasaysayan, ang ngataong gumawa sa impossible na maging posible. Ang langit ngayong gabi ay wala ng tunong ang kanyon. Tanging ang tunok na lamang nga jet engines nga F-35 na nakpapatrolya sa itaas gaya ang mga electronic eyes na nakbabantay sa pagtulok ng lungsod na muling nabuhay mula sa abo. Isang bagong kayusan ang naitatag at ang halaga NG pagamon sa lakas NG Estados Unidos ay binayaran NG ganap na pagbagsak NG kaway.